Mabuhay! Ako si Teacher Frankie. Handa na ba kayo? Napaisip na ba kayo kung paano nyo nakikita ang magagandang tanawin? Narinig ang simoy ng hangin, naaamoy ang masarap na luto ni nanay, at natitikman ang matamis na ice cream, at nahahawakan ang mga bagay sa inyong paligid. Alam nyo ba na may bahagi ng ating katawan na tumutulong sa atin para maranasan ang mga ito? Tinutulungan tayo ng mga sense organs na makita, marinig, maamoy, matikman at madama ang lahat ng bagay na sa ating paligid. Sa video na ito, ating aalamin kung ano-ano ang mga bahagi at tungkulin ng mga sense organs sa katawan ng tao. Tara, simulan na natin. Ngunit bago yon, gusto ko muna na kumanta tayong lahat. Sasabayan niyo ko. Ang pamagat ng ating kanta ay 5 pandama. Ako ay may 5 pandama. Paningin gamit ang aking mata, pang-amoy gamit ang aking ilong, panlasa gamit ang aking dila, pandinig gamit ang aking tenga, pandama gamit ang aking kamay. Ito ang ating mga pandama, ginagamit natin pang-obserba. Ang mata'y pagtingin sa paligid, ang ilong ay pang-amoy o panghinga, ang dila'y panlasa sa pagkain, ang tenga'y pandingin sa paligid, ang kamay ginagamit pang salat o pandama sa iba't ibang bagay. Kaya atin itong pangalagaan, ang 5 pandama. Mahusay mga bata. Pandama ng paningin. Ang unang pandama na ating pag-aaralan ay ang pandama ng paningin o ang sight. Alam niyo ba na gamit ang inyong mga mata, nakikita nyo ang mga bagay sa inyong paligid? Napansin nyo ba na lahat ng kahangahangang bagay sa ating paligid na nakikita natin, mula sa asul na kalangitan hanggang sa maliit na letra ng libro, tinutulungan tayo ng ating mga mata upang makita ang mundo. Lahat ng ito ay dahil sa ating pandama ng paningin. Ang ating mata ay parang kahanga-hangang kamera. Kinukuha nila ang liwanag at impormasyong ito at pinapadala nila sa ating utak, na siyang lumilikha ng mga larawang nakikita natin sa ating isipan. Isipin nyo ang pagkakita ng bahaghari pagkatapos ng ulan, ang mga bulaklak sa hardin ni nanay, o ang karakter sa librong binabasa ni teacher. Lahat ng ito ay dahil sa ating pandama ng paningin. Nakikita natin ng iba't ibang kulay tulad ng pula, dilaw, at asul, at iba-ibang hugis tulad ng bilog, parisukat, at tatsulok. Pandama ng pandinig. Sunod, pag-usapan naman natin ang ating mga tenga. Alam nyo ba na naririnig ng ating mga tenga ang lahat ng masasayang tunog sa ating paligid? Ang ating mga tenga ay napakahusay sa pagkolekta ng mga tunog. Sila ay nagbabibrate kapag ang sound waves ay umabot na sa kanila, at ang impormasyong ito ay naglalakbay sa ating utak. Utak na naman, na nagpapahintulot sa atin na marinig
Ang lahat mula sa isang bulong hanggang sa isang malakas na tunog. Isipin nyo ang pakikinig sa inyong paboritong awitin, ang pagtinig sa boses ng inyong kaibigan o nanay, o ang tunog ng ulan na bumabagsak. Tinutulungan tayo ng ating mga tenga na masiyahan sa musika, maunawaan ang sinasabi ng tao at mga babala para sa mga panganib. Ngayon, pumikit ka nga saglit at makinig sa paligid mo. Ano ang mga tunog na naririnig mo? May tunog ba ng hayop o tao na bata? Ang ating tenga ay may kakayahang makapagbigay ng tunog mula sa malalakas at maliliit na tunog. Ang pandinig ay isang mahalagang pandama dahil tinutulungan tayo nitong matukoy kung may delikadong tunog o kung ano ang kaganapan sa ating paligid. Pandama ng pang-amoy. Ang pangatlong pandama naman ay pandama ng pang-amoy o smell. Alam nyo ba? Alam nyo ba na ang inyong ilong ay tumutulong sa inyo upang maramdaman ang mga amoy ng mga bagay sa inyong paligid? Ang amoy ay nakakatulong sa atin upang malaman kung ligtas ba ang pagkain o kung may masamang amoy na dapat iwasan. Ang loob ng ating ilong ay may espesyal na parte na tumatanggap ng maliliit na molecules o amoy na nasa hangin. Ipinapadala ng mga parteng ito ang impormasyon sa ating utak. Utak na naman! At doon natin nalalaman kung ano-ano ang ating naamoy. Kung ito ba'y mabango, mabaho, matamis, o maasim. Kaya ang ating ilong ay hindi lamang para sa pang-amoy ng mga kaaya-ayang bagay, kundi para rin ito tulungan tayong magdesisyon kung ano ang dapat iwasan para sa ating kalusugan. Subukan niyong huminga ng malalim kagaya nito. Isa pa. Mahusay. Ano ang inyong naamoy? Maaaring may bango ng bulaklak sa hardin o kaya naman ang masarap na nilulutong pagkain ni nanay sa kusina. Ang ating ilong ay nagdadala sa atin ng iba't ibang bango o halimuyak sa ating kapaligiran. Ngunit hindi lamang ito tungkol sa pag-i-enjoy. Ang ating pang-amoy ay may mahalagang papel din sa ating kaligtasan. Paano kaya? Kapag mayroon tayong naaamoy na nakakaiba o hindi maganda sa isang pagkain, ito ay maaaring sinyalis na hindi ito ligtas kainin. Minsan, ang pang-amoy ng mga pagkain at mga bulaklak ay nakakatulong sa atin para maging masaya. Ngunit may mga amoy rin na hindi maganda, kaya't dapat maging maingat tayo. Ang amoy natin ay nagsasabi kung ligtas ba ang isang bagay o hindi. Pandama ng panlasa. Ang pang-apat na pandama naman ay pandama ng panlasa o taste. Ang ating mga dila ay may mga tinatawag na taste buds. Ano nga ulit? Taste buds na tumutulong sa atin upang malasahan ang mga pagkain. Kaya naman, ang pagkain ng matamis, maalat at maasim ay nakakatulong sa atin upang ma-enjoy ang masasarap na pagkain. Pandama ng panghipo. At ang huli nating pag-aaralan ay pandama
ng panghipo o touch. Ang ating mga balat ay may kakayahang makaramdam ng iba't ibang klase ng texture. Kung hawakan nyo ang malambot na unan o ang matigas na bato, ramdam nyo ang pagkakaiba ng kanilang mga texture. Ang balat nyo ang tumutulong upang madama nyo ang mga bagay na nakapaligid sa inyo. Subukan nyong hawakan ang inyong mga kamay. Ano ang nararamdaman mo sa balat mo? Matigas ba o malambot? Ang ating balat ay parang isang superpower na tumutulong sa atin para maramdaman ang lahat ng mga bagay sa paligid. Kaya napakahalaga ng pandama ng panghipo o touch. At ayan, napag-aralin natin ang 5 pandama. Ang paningin, pandinig, pangamoy, panlasa, at panghipo. Lahat ng ito ay mahalaga upang mas lalo nating maranasan ang mundo sa ating paligid. Ang mga sense organs natin ay may kanya-kanyang tungkulin upang matulungan tayo sa pagdiskubre ng mga bagay-bagay. Ang mga ito ang magbibigay sa atin ng kasiyahan, kaligtasan at kasiyahan sa buhay. Maraming salamat sa inyong panonood mga bata. Sana marami kayong natutunan tungkol sa inyong pandama o sa 5 pandama. Huwag kalimutan, ang ating katawan ay may kahanga-hangang bahagi na tumutulong sa atin sa araw-araw. Ito ang 5 pandama. Hanggang sa muli, paalam!